Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw na po ngayon ng Huwebes, masayang Huwebes, Narson! Masayang Huwebes, Jen. Masayang Huwebes sa lahat ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa ibaing dagat. Ano pong oras ngayon dyan? Ano pong lagay ng panahon? Welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan, at syempre po ang ating Kuya Benny Antiporda. Kuya Benny! Masayang Huwebes po sa ating pong mga tagapanood at naway lagi pong masagana ang ating mamamayan kahit na mataas na ang krudo. Ayun. At welcome sa mga Lions Club, ha? Nakatutok na ba sila ngayon? Nakatutok Ayun na. ang sinasabi ko. Matik yan, matik. Ayun. Ay, samahan niyo po kami. Magandang ating talakayan ngayon. At binabantayan pa rin natin ang presyo ng produktong petrolyo. At ganoon din po, ano ang latest sa ating mga OFWs na sabi ngayon nagpapagibik. Ang iba po'y gusto na makauwi, pero wala pang masakyan. At ano-ano na po mga hakbang na ginawa ng ating pamahalaan para sila po ay maibalik sa ating bansa. Pero ang sabi nga nila, pagbalik, ano ngayon? Ayun, ano na ang next na ikabubuhay nila? Hindi, may bago ngayong may bagong uso ngayon sa ibayong dagat. Na Yung WPP. Witness Protection Program. Hindi. Walang pondo ang Pilipinas. Naku po. Yun ang viral ngayon, di ba? Wala nang pondo. Magsumbong ka na sa susumbungan mo. Eh, nung naisumbong, uwi. Uwi. Uwi ka ngayon. Uwi. Ganun Ang ba? pinauwi ngayon, Oo. sa halip na yung OFW, ang pinauwi siguro yung nagsabing walang pondo. Yun nga, ba't nga yung napagalitan yun, na parang mabilis na nakauwi. No? Yung mga gustong umuwi, Hindi makauwi. Wala daw aeroplanong Dahil sasakyan. pauwi nyo, sasabunin at kukulahin yun, sigurado ko. Nako siya daw ata ang humihingi ng tulong sa embahada eh. Oo. Hindi, siya ngayon na magsusumbong. Siya ngayon Parang na awa yun magsusumbong. na pauwi niyo. Wala kang pondo. Sabi Walang pondo. Walang pondo eh. Uwi Kahit ka. magsumbong pa kayo kay Jen Subarjaga, wala tayong pondo. Ay, nako. Sakit sa ulo nga po yan, ha? Ay, pero teka lang. Ang Senado ba? Mainit din ngayon, Nelson? Mukhang mainit-init din. Ha? Ang Senado? Kaya ng Huwebes ngayon wala na yatang tao. Ganon. Hindi, kasi akala ko mayroon pang tawag doon, aftershock. Ng lindol na nangyari nung isang araw. Talaga naman, aftershock pa, ha? Wala na ba? Wala pa. Kasi nung Walang nakaraan, bago. di ba, Kuya Benny, intensity 8 eh. Hindi, pinaiinit lang kasi. Ganun. Pinaiinit nung ibang nating kapatid sa media, no? Well, alam nyo... Pero nung, bago mo tuloy Kuya Benny, pero at least nakita mo, naghaharapan yung dalawa, nandun pa rin naman ang pagiging Maginoo Honorable nila bilang senador, di ba? Yes, at maganda siguro kung nabigyan ng karampatang sagot o aksyon yung mga nakabitin na tanong, di ba? Well, knowing Senator Ping Lacson, alam natin na matipunong politiko yan, and at the same time, bilang dating police officer at investigador, marami pa ang may tutulong niya sa taong bayan kung talagang masasagot din ng derecho yung mga katanungang nakabitin para sa taong bayan. At yun naman ang gusto ni Senador Marcoleta di ba? Yun ang kanyang trajection di ba? After 8 years, ano na ba? Ang problema lang, medyo lumis ng konti, nagkaroon ng konting personalan, sabi na siya, hindi, ako pinipersonal mo. Sabi naman, hindi, ikaw na may personal Kaya tuloy nauwi doon sa personalan na gano'n. Pero again, it ends up to the leadership of the Senate, no? Kung siguro bilang payo rin sa ating kaibigang si Senate President Tito Soto, marapat lamang na paupuin yung dalawa at nakaharapang Senate President, pag-usapan ng maayos yan. Ayun, bilang pinakatatay. Tama ka, pwede nga, no? Ang diskarte lang naman dyan, tayong tatlo. Hindi naman pwede mag-away-away tayong tatlo. Tatatlo tayo nakaupo rito. Baka mabawasan tayo ng dalawa. Mag-isa ako, napakahirap nun. Diba? So, ang pinakamaganda siguro, masabi, let's meet halfway. Ito yung tatanong ko mamaya, ano yung sasagot mo sa harap ng tao? Ito yung sasagot ko, nako, hindi maganda yan sa pandinig ng taong bayan. O kaya naman, kayo, pinapayagan ko kayo magtalo. Pero healthy discussion, pwede ba? Yes, healthy Wala talaga. nang muna tayong personalan. Ikaw si ganito, si ganyan. Ikaw ay pogi. Hindi, mas pogi ako sa iyo. Ikaw naman ay ganito, ganyan. Nagiging bumababa yung level ng usapan. Yan. No? At iangat natin to sa susunod na level dahil sa kasalukuyan, the people of the Philippines don't deserve this. 'Di ba? Hindi sa ganitong sitwasyon
no? Nagdidigmaan sa iba yung dagat. Dito naman sa atin nagdidigmaan yung mga politiko. Abay hindi ho madadala sa pagkainan ng ating mga kababayan. Ayan. Oho. Kaya ako'y naiinggit dito sa Singapore dyan ha? Singapore. Alam mo ba ang Nakaschedule tayo pumunta dyan. Oo. Nakakuha na kami ticket ni Kuya Benny. Pwede. Dahil ang Singapore ay nakakatatlong repatriation na. Huh? Third Middle East repatriation flight nag-touchdown sa Changi Airport kahapon. Di ba hindi Wow. pwede lumipad yung eroplano, sabi? Kung papupuntahin mo dun sa bawal. Oo. Doon mo ilapag sa pwede. At doon mo papuntahin yung mga gusto mong sumakay. Dito sa ikatlong repatriation, 218 Singaporeans, kasama ang kanilang mga dependents, ang nakauwi safely from Riyadh, Saudi Arabia. So direkta from Riyadh ito? Okay. Sa Saudi, pwede namang sumakay meron namang biyahe. Doon nila pinapunta yung mga gustong umuwing Singaporeans. Ano ito? Mga tourist ito? Nason? O Hindi, yung iba workers? talagang doon may Naka-base dependent. talaga, no? Oo. Naka-base talaga ron At sa ito pangatlo na, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Ha? Lahat ng gustong umuwing Singaporeans ay nakakaalis. Alam mo ba nung mabalitaan nila na may mga Pilipinong gusto ring umuwi? Nako, yan. Oo. Ano ang offer? May offer sila? Nag-alok po ang Singapore ng tulong. Pero teka lang, ito pinapakita natin. Ano yun? Gamit nila? C-130 o private plane yun? Republic of, ano yan? Singapore nakalagay eh. Sarili nila yan. Eroplano ng gobyerno. Wow! Ang sabi po dito, Oh. yung mga sa pamahalang Pilipinas, dahil nahihirapan kayong magpa-uwi ng mga kababayan ninyo, kung gusto yung makisabay, sumabay na kayo. Ayun ang maganda. Oo. Oho. Isang A330 multi-role tanker transport plane ng Republic of Singapore Air Force Air Force! ang planong ipadala sa Jeddah, Saudi Arabia sa March 12 ba ngayon? March 12. Ngayong Friday, naku, Di bukas. ngayon. Friday, Wednesday Ngayong pala. Webes, bukas. Ang Friday. Oo. Tama. So, alis ngayon, dating Friday Bukas ang alis doon sa Singapore. Oo, Okay. lalapag sa Jeddah. Oh. Pero hindi pa tiyak kung ilan ang pwedeng ma-accommodate. Ha? Kung may gustong makisabay, Makiangkas na lang. Depende naman ito sa tugon ng DFA. Oo nga, sayang naman ang biyahe. Baka mayroong aalog-alog. May mga bakanting upuan pa, no? Ayon mismo kay Singaporean Ambassador to the Philippines, Constance Sinyuan, may kasunduan ng mga bansang kasapi ng ASEAN na magtutulungan kapag kailangan maglikas ng mamamayan. Ayun naman pala. Lalo na kung may emergency, sakuna o kaguluhan. Oh. Ayun pala si Ambassador. Wow. Oo, kakilala ko to nung bata-bata pa kami. Ganda pala ng Singapore. Ang ambassador, ha? Oo, una nang nagpadala ng eroplano ang Singapore sa Riyadh noong Miyerkules para maiuwi ang kanilang mga kababayan matapos nga magkaroon ng mga airstrike dyan po sa Iran. Ayun, Oo. Kaya nung isang beses na sila ay nanundo din ng Singaporean, Oh. di ba nakiusap ang Malaysia? Oo, kasi katabi lang din nila lang Malaysia. Na isabay yung kanilang Yung mamamayan. mamamayan ng Malaysia. Isinakay nila dyan. Ganon. Kaya pala mukhang may mga Malaysia na kasama. Yun ba yun? Kaya ito, pwede talaga. Ganyan sana lagi. Hindi, may kasunduan naman pala mga ASEAN countries na kapag kami ganyan. Basta kailangan lang humingi tayo ng tulong. Sa coordination. Ito nga, nag-aalok na, di ba? Ewan ko kung may tugon na ang DFA dito. Ayun, kung baka may mga Pilipino na nasa airport na po ng Saudi Arabia, samantalahin niyo po ito, siguro. O baka may mga kamag-anak sila na sa Pilipinas na nanonood ngayon, makipag-ugnayan na po kayo sa sa embahada natin doon, Nason? Sa Saudi, para i-coordinate naman sa embahada ng Singapore na nandoon din. Ayun nga. Nakakaingit nga talaga ang Singapore, no? Pero mas maiingit ka sa Pilipinas, Nason. Sa Pilipinas, Yes. meron ding effort ang Pilipinas. Ano palagay mo sa Pilipinas? Pagpapahuli? Ini-small? You are smalling us, we're big, sabi nila. Meron bang ginagawa ang Pilipinas? Aba, di ba, mga ating kabayan, naipit doon. Tapos ang epekto naman dito sa atin ay ang tagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Yes. Sabi nila, habos
dati lagpas leeg. Ngayon, lagpas ulo ang taas. Oo. Ngayon, baka next week daw, lampas tawa at itataas. Anong tulong? Anong gagawin? Mamamahagi po ng tig 5,000 pisong Yan naman cash. pala. Sabi ko sa iyo, Ayuda. pila kayo. Yes. Iba ang Pinas. Tama. Medyo wala na nga tayong adosin na Medyo bukas. kapos tayo ngayon, di ba? Kapos na, oh. Mamamahagi po ng cash sa ilalim po ng programang AX. Sino yan? Bibigyan? Sa mga tricycle driver sa Metro Manila. At susundan po ng jeepney driver, taxi driver, UB Express driver, bus driver, TNBS driver. Lahat yan? Kakasya yung pera pa? Yes, meron yan. Pati isama mo na screwdriver. Pasok lahat yan. Talaga? Magkakaroon po katunayan ng simultaneous pilot payout sa Martes next Tuesday, March 17. Gamit po ang pondo ng DSWD. Magkano? Baka naman tapusin tayo niyan. Sabi sa'yo, maiinggit kayo sa Pilipinas. 60 billion pesos! Ang laki! Hindi ba kayo mainggit Ibibigay yan? lang, tigli 5,000? Yes. Pero ang sinasabi lang is 30 billion yung nakahanda para sa posibleng multiple rounds ng tulong. Nakalagay, initial remark. Initial lang yan. 30 Pero billion. sa Kabuando kasi meron talagang 60, Kuya Benny. Ang total. 60 billion. Ayun. Para matiyak daw po ang tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ito, ha? Hindi na pa minsan. Ay, nako. Lahat na nagdadrive yan, ha? Yes. Pati TNBS, ha? Yes. Pero dapat, legal. Hindi ka, yung kolorum. Siyempre, Pag sanabi mo, TNBS, kolorum po ko, huli ka. Multa kang 1 milyon. Yung tinatawag na fly-by-night. Fly-by-night operation kayo. Hindi rin daw po pababayaan ang mga manggagawa sa agrikultura sa pamamagitan po ng mga food producers. Meron din pong kabuang 150 million, Nelson. Kuya Benny, mga kabayan, maiinggit kayo. Ano Singapore? 150 million pesos fuel subsidy. Paano ibibigay yan? Kapag ikaw ay kwalipikadong magsasaka, makakatanggap ka ng 5 key. At kung ikaw naman ay mangingisda, 3 key. Nako. Ayan. Sigurado ka may bibigyang mga magsasaka na 5K? Ang nasabing tulong ay ibibigay sa lahat po ng mga rehistradong sa Ayan. Registry System for Basic... Yun, dapat nakalista kayo. Nakalista ako dyan. Nakalista ako. Ay, pumila ka na, pare ko. Kaya lang, yung pamasahe ko pa uwi ng Sambales, Doon ka ba sa bahay sa kalista? doon ako nakista Yun Nandun lang. yung bukid kulang itong pamasahe. Panggas ko lang. Lugi. Kasi 5K lang daw sa mga magsasaka, mangingisda, 3K Dapat po, rehistrado kayo, ha? Si Tatay Juan, Nanay Vilma, kayo ho ba'y rehistrado dito? Magsasaka din sila. Doon po sa RSBAS, Registry of System for Basic Sector in Agriculture, na gumagamit po ng makinarya. Kung ikaw naman ay mangingisda, dapat may bangka ka. May pinahayag pa po ang DA na handa na yung unang 100 million pesos, pare ko. Hindi ba kayo mainggit niyan? Para daw po ito sa mabilisan, agarang disbursement. Sa sandaling, tumaas pa ang presyo ng langis sa world market. At ito pa, meron pa. Sabi ko naman sa iyo, Ang dami, ang Singapore, aeroplano lang ino-offer Ano pa yan? Upang maibsan ang epekto ng pagkain, ang presyo ng pagkain, paiigtingin pa po ng pamahalaan ng bagong Pilipinas Rice Program. Kasi nasabi ko sa Matagal inyo. na yan? Yes. Matagal lang Palalawakin ito. hinihintay yan. Magkano yan? Dito po yan nasa ilalim ng 20 pesos per kilo, pare ko. Ibibigay po yan at pagpapalawak sa mga outlet, sa mga vulnerable sectors, kabilang po ang 4-piece beneficiaries at ang mga minimum wage earners. Kasama tayo dito? Hindi tayo. Super above tayo, Nelson. Ay, di ba dati na yan, yung 20 kilo per rice na yan? Hindi, palalawakin lang. Dati kasi doon sa mga kadiwa centers Ngayon, sabi nila, alam mo ba, ito pa. Meron palang pondo yan, Nelson, 14 billion pesos para po sa programang Benteng Bigas. Meron na.
Ngayon daw pong 2026, ito'y upang makontrol ang inflation sa presyo po ng bigas. Yan lang? Yan lang ba? Meron pa. Meron pa? Ay, Ang naku. dami. You are smalling us. Ano pa? Pilipinas tayo eh. Meron din po mga hakbang para mapagana ang gasto sa transportasyon sa pamamagitan po ng pagpapalawak ng libreng sakay. Ibig sabihin, wala nang bayad. Free Mamaya, ride. Pag sumakay kami, pagka siningil kami, susuntukin ko yung driver. Wag. Ito po sa mga estratehikong lugar lamang hindi o sa ruta. lahat. Hindi po lahat. Hindi lahat. Ang layunin po ay mapabilis ang pagproseso ng fuel discount cards para po sa mga public utility vehicles. Sa mga OFW naman. OFW. Yan. Meron pa? din Yan ang importante dyan. Kasi sila ang naiipit ngayon eh. Ang Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, naglatag po naman ng tulong sa mga OFWs na posibleng maapektuhan ng gulo sa gitnang silangan. Ano yung ilatag na yan? Ano yung latag? Ihahanda na po ang repatriation flights. Akala ko ba Yun. bawal lumipad? Dadalhin din doon sa mga lugar na pwede. So, susundin na lang din Susunduin na lang. yung Oo. ginawa nung ibang bansa. Kaya yung ginawa. Sana. Ganyan Nako. dapat. Meron din silang pansamantalang matitirhan. Reintegration program para sa mga mapipilitan na po talaga umuwi ng ating bansa. Yun. Sa DOE naman. Department of Energy. Pati ho yung mga produkto natin kasama ng Department of Trade and Industry, DTI. Meron pong bantay presyo. Bantay presyo ng langis at bilihin. Araw-araw, imo-monitor po ang stock ng krudo sa bansa at kasalukuyang sapat para na po sa susunod na 2 buwan. Mag-iikot din daw po yung mga tauhan ng DTI. Babantayan yung suggested retail price at kung ano-ano pa. Ito pa pinakamatindi. Ito Yan na. Gaya po ng narinig natin lagi kay Secretary John Vic Remulla, whole of government approach. Yun sinasabi natin. Whole of government and society approach na ang mismong ang Pangulo na ang nag-utos, hindi lamang ang mga ahensya ng gobyerno ang nagtutulungan, kundi maging ang pribadong sektor at hihikayating makiisa sa pagtitipid ng enerhiya at pagpapanatili ng katatagan ng ating ekonomiya. Yan ang whole of government and society approach. Okay na ba yan? Kuya Benny? Di ba kayo masaya? Di ba kayo mainggit sa amin yan? Sasapatan ka na ba dyan? Well, pero again, Parang bigyan malungkot natin ka, to Kuya ng Benny. benefit of the doubt. Band-aid solution to. Band-aid pa rin para sa'yo yan? Band-aid to dahil Hindi ba- hindi natin masusustain yan. Kung ganyan ang gagawin natin, we need to come up with something talaga na alam nating magiging sustainable tayo hanggang hindi pa natatapos itong giyera. Ang ganon? Anong ibig sabihin mo na hindi ito sustainable? Well, kailangan makapag-isip tayo ng bagay na talagang mararamdaman ng taong bayan na yung binigay mo 5,000, talaga nga namang mapapakinabangan mo habang may digmaan. Ang ibig mo sabihin Ano to, dito, buwan-buwan natin gagawin? pagka naubos yung pondo, naubos yung 5,000, Oo. nga na, di ba? Nga na. Oo nga. Di ba? So, magiging band-aid solution to. But again, I would like to thank the government of acting immediately on this matter dahil nakita natin na, alam mo, Meron. naramdaman nila yung kalam na sigmura ng ating mga kababayan. No? But again, sa susunod na buwan o sa susunod na ilang linggo, ano magiging pahayag na naman ng Pangulo? At ano magiging pahayag ng ating mga kababayan? At ang sasabihin gutom na naman kami, penge uling 5,000. Saan na naman natin kukunin yan? Ang babantayan ko na dyan si Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, tatapusin niya. Ang sa lalong madaling panahon ang problema. Kasi pag hindi tinapos yan, wala na tayong kasunod na 5K. Yung 5K, yung gastos mo isang linggo, baka kulang ito eh. Di ba? Sabihin, sa mangingisda, 3K lang eh. Yung mga jeepney drivers, etc., etc., ibig sabihin, talagang, sabi mo, sabi mo nang ma-maximize mo 1 month. Yung 5K siguro, pinakamalaki. Sabi mo ng 10K. After 1 month. So, ibig mo sabihin, ano na? Ganun ang ibig mo sabihin. Oh, yes. Kumbaga, nasaan na tayo? Pagkarating noon, aasa na naman ng taong bayan. Di ba? Well, again, pagtaas ng gasolina, taas ang bilihin, taas ang pasahe, automatic may domino effect yan eh. So, saan ang taong bayan? Magmumukmuk sa bahay? Diba? Samantala ang sweldo ng mga manggagawa natin ay sapat lamang para kainin ng kanilang buong pamilya. So, if that's the solution, temporary ito. Ano ngayon yung long-term solution natin para masigurong
mabubuhay ang sambayanan sa nangyayaring ito. Siguro naman mas lawakan pa natin ang ating pananaw dito sa sitwasyong ito, wherein yung mga OFW na yan, pag-uwi, sa halip na makatulong sa atin, dahil nag-OFW sila, ang nangyari, gagastusan pa natin para makauwi sila. Pag uwi nila, problema rin tayo. Ano ang trabahong ibibigay sa kanila? Well, Eto na. sa kabilang banda, tama ka naman Narinig dyan. ng panawagan mo. Ha? Bilis. Gusto mo ba ng pangmatagal ng solusyon na hindi masyadong apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin? Meron ka agad? Eto na. Sabi dito, Oh. Benny. Huh? Alam pa, sinabi pa sabi. Baka naman Bening taga Maynila ito. Benny. Hindi si Benny Abante yan. Ikaw ba si Benny Abante? O ikaw si Benny Remate? Hindi po kami abante. Ang sabi dito, ano sabi? sinertipikahan na po ng Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent ang House Bill 8418. Yan Ano sa- nilalaman yan? Ang yan. laman dito, pwedeng suspindihin o bawasan ang excise tax sa petroleum products Yan. during national or global economic emergencies. Yan na ba yung nakapaloob doon sa emergency power, Narson? Eh, wala pa siyang power dito. Sinertify lang niya. Kasi Ayun. kung emergency power, mismo pwede na niyang ibaba eh. Eh dahil wala pa siyang emergency power, yun munang House Bill ang urgent niya. Certified. Aha. Ibig sabihin, mas mabilis siyang maipapasa Tama, kasi urgent bill eh. pagka... So, obligado ang Kamara at ang Senado ng papag-usapan ito. Action na Agad. agad. Action na. Sa Senado kasi naka-second reading na raw. Oo. Ang Kamara naman, sabi nila, Ay, mas mabadali na mukhang yan. mabilis-bilis siguro siya. Mas mababadali na yan. At hindi lang yan. Nag-report din ang Pangulong Bongbong Marcos din. Yes. Nag-report Ano ang kanina. report? Nag-report. Di ba galing sa New York? Yes. Nakabalik na siya. Nakabalik na. Nakabalik na ang Ang bilis, Pangulo. Andito na ang Pangulo sa Pilipinas. Ang sabi niya, I am happy. Yan. Hindi, I am sorry. Ibang presidente yon. Yes. Oh. Ito, I am happy. Aba. Ayan. Pakinggan natin. Ano yung bakit maligaya ang Pangulo? Ito po ang kanyang report. Please, I am happy to report that the outcomes of this visit to call for peace amidst tensions in the Middle East and other parts of the world, and of course to campaign for our UN Security Council candidature. I delivered the Philippine National Statement at the 70th session of the Commission on the Status of Women, where we shared that that the nation's true progress is measured by the status and empowerment of its women. Pagtatapos ng ating pagbisita sa New York, ipapagpatuloy natin ang paglilingkod sa bayan ng mas mulat sa mga bagong kaalaman, pamamaraan at mga ugnayang ating pinanday habang nandito. Our engagements in the UN and other multilateral fora complement our efforts to enrich bilateral relations with countries around the world. We do as well want to enhance regional solidarity, chiefly through ASEAN. Ayun. Halata may cold ang Pangulo, no? May, may sipon. Sa bagay, nung nakita nga doon, sinipon nga ang presidente. Siyempre, kawawa. pag pumunta ka dyan, ibang weather. Oo nga, nagbabago Iba yung na time bigla. zone. Oo. Siyempre, mag-a-adapt pa yung katawan mo. Eh, problema, nung nakaka-adapt na, bumalik na mag sa Ay, Pilipinas. mahirap din. Mag-a-adapt ka na naman. Oo nga. Well, ano ang... kayo ba yun, masaya na rin ang sinabi ng Pangulo na yan? Sapagkat masaya siyang ibinabalita sa atin ang naging bunga ng kanyang pagpunta diyan sa UN Security Council. Alam mo, kahit na mahina ang boses ng Pilipinas sa international community dahil napakaliit naman nating bansa, Oo. malaking may tutulong yung panawagan ng kapayapaan. Doon ako natutuwa sa narinig natin. Kaya pala siguro sinamantala ng Pangulo pumunta diyan, ano? Kasi siya lang ang leader ng bansa na pumunta eh. Ang iba siguro at least siguro kumbaga sino ba yung napakinggan mabuti siguro ang kanyang tinig. Kasi hindi na-expect ng iba, Bennett at Nelson, na pumunta ang isang presidente, yung leader ng bansa sa pagtitipon na ito eh. Kaya sa lahat ng mga bansa ata ng kasapi ay siya lamang ang presidenteng pumunta.
Head of state. Head of state. Eh kaya naman siguro pumunta, kasi kumbaga ako special yan. Kasi ako lang ang presidente, ako lang head of state. Pwede. Parang hindi ka sang-ayon sa gusto ko sabihin. Pwede. Diba? Pwede na. Nakita nyo ganun nga naging epekto. Eh di mas maganda, mas malakas ang boses niya riyan. O yun na nga, kasi siya lang ang head of state. Pangulong nandyan. Sinasabi ko sa inyo. Diba? Kaya sinamantala, kita mo si Guterres, ang ating United Nations Secretary General, ay hinarap mismo ang Pangulo. Ay kung marami silang Pangulo dyan. Hindi Diba? siya mapapansin. Hindi siya gaano mapapansin. Oo nga. Kahit na tayo ay Pilipinas, maliit na bansa lang, espesyal ang Pangulong Bongbong. Yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero parang hindi ko kayo makumbisi. Hindi, kumbisido Ayun, naman. ganun sana. Buti naman. Eh, maganda naman yung balitang hinatid Okay na sa atin. sana. Kaya lang, sabi ng Meralco, May sandali lang. Huwag muna kayong maging masaya. Ay, nako. Itataas namin ang singil sa kuryente. Ha! Ngayong Nagulat naman ako dyan, oh. Oo, tataas ng... Maganda na yung mga balita eh. Ang ganda na ng umpisa eh. Ibabawas ko pa sa 5,000 yan ay binigay sa akin. Bawas, bakit yung kuryente? Sa pagsasaka. Kasi hindi nyo pa pinapasaya yung libreng kuryente. Ha? Ito, Ibabawas pa pala sa ayuda sa akin yan. ang mga residential rate ay baka umakyat ng 13 pesos. Oh. From The plus 13. plus 13. Bawat kilowatt hour. Iindahin ng taong bayan to. Mula noong 13.17. Maikli, maliit lang pala. From 13.17 to 13.18. Konti lang din. 13.17 to 13.18 Per kilowatt. per kilowatt. So, ibig sabihin, 0.01 lang ang nadagdag. Pero kung 200 kilowatt hours ang gas, iyong ang konsumo, yun, Tayo yan, tayo. yan equal sa 129 pesos per month. So dagdag. Medyo mataas din. Kung 200. Pero kung mas mababa, kung naka 100 ka lang, Medyo mababa. Pero based on the current rate ng crude, meron pa kasing ang ating sinasabi rito, meron pa tayong reserve na crudo at gasolina. Bakit ngayon tataas na kagad bukas? Medyo yata yan. may formula ata sila dyan, Kuya Benny. Piniliwanag ni Secretary Sharon Garin ng isang araw. Okay lang naman. Kung titignan mo, 129 para sa 200 kilowatt, no? Maliit yun. Di ba? Kung titingnan. Pero, kung dadagdagan pa to, matapos ang buwan na to, abay, medyo iindahin ng taong bayan yan. Ayun pala, no? Sabi dito, aakit na po ng kabuang residential rate 13.81 pesos per kilowatt hour mula po sa 13.17 pesos kada kilowatt hour noon pong Pebrero. Ayun, from 13 naging 13.81. Dati palang 13.17 naging 13.81. Ayan, para sa mga kumukonsumo daw po ng 200 per kilowatt hour, magtataas ng humigit kumulang 129 pesos sa idaragdag na buwan ng bayarin sa kuryente. Sa nakalipas daw po isang taon, binabanggit po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na mas mataas ang gastos doon po sa mga ancillary service. Tandaan niyo po yan, kasi ancillary, ito yung tumutulong sa NGCP in case na kailangan nila. Kabilang daw po yung mga nagtutulak sa pagtaas ng transmission charge. Ang ancillary services po ay mga reserbang ginagamit para mapanatili ang katatagan ng grid at ang masiguro ay ang maasahang supply ng kuryente. Ayun. Ang mga gastos daw po ito ay may tuturing na pass-through charges. Ibig sabihin, kinukolekta ito ng NGCP sa pamamagitan daw po ng transmission charges, pero direkta na rin itong ipinapadala sa mga generation company na nagbibigay daw po ng ancillary services. Sa kabila daw po ng pagtaas na nanatiling mas maliit ang transmission charges kumpara sa generation at distribution charges na bumubuo daw po sa pinakamalaking bahagi ng gastos ng ating bayarin sa kuryente. Ayun. Well, yun po. Ibig sabihin lamang natin ito, Nelson, Kuya Benny, ihanda niyo po ang inyong mga sarili, dadagdag ang gastos natin sa bayad ng kuryente at iba pang mga bayarin. Sabihin, isasama niyo na po ito. Pero sa tingin ko, itong pagtaas na ito, hindi pa ito yung epekto ng nangyayaring digmaan. Well, pwede. Maaring iba pa ito. No?
Kaya ihintay natin yung epekto naman nung pagtaas dahil sa digmaan. Ayan. Yan yung mga domino effect. Ayan. Eh, kayo ho pa, medyo na-stress kayo. Pinakamaganda nito, medyo mag-relax muna tayo ng konti. Yeah. Baka pwede ho kayo maglakbay sa pamamagitan ng ating mga sasakyang pandagat. Sabi, mahal na nga ng pamasahe. Hindi pa tumataas. Hindi pa tumataas. Sa ibang barko daw, meron na. Tsaka sa aeroplano. Kuya Benny, Kuya Nelson, ha? Ay, nako. Ay, bibiyahe po ba kayo sa sasakyang pandagat? Kayo po ng barko, Roro, Ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po, PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo-clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Para sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver, buy up Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. Eto pa, mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisa lang ang pangalan na mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun, yan ang problema ni Sunny Correa, no, Son? Hindi makatulog. Nakahiga daw sa ngayon sa higaan, hindi makatulog. Silent bed na yung gamit niya. Yan nga, kasi nga, na-jet lag eh. O, kagagaling lamang niya sa Pilipinas. Sabi niya, 1:15 a.m. dito. Sa San Diego siya, no? San Diego, California. Hindi ako makatulog, jet lag pa. Binabati din daw po natin ang mga taga UK. Ayan, salamat po ng marami. Kasani, baka kailangan lang po ng konting haplos ni Mami Rose para kayo ay makatulog. Mami Rose, medyo masahihin nyo ng konti ang Kasani. Ayun, mga taga Lions Club, Kuya Benny, batiin natin. Well, nanonood, siyempre, ang ating past district governor, Rosana Rose Antillana, at ang kanyang butihing asawa na si Noy. No? Laging nanonood sa atin yan. And of course, ang ating
Past District Governor Toby Antiporda. Yan, ano ha. Nandyan. Salamat po. Yan ang nagkakampanya para panoorin tayo ng panoorin. O, yun ang sinasabi ko. Diba? Mabuhay po mga taga-Lions Club. Ano, ha? Yes. Si Ate Nessie Apalisok Pantuan, nanonood din po sa atin. Ate Nessie, magandang hapon po sa inyo. Ha? At ang ka-Resti Bugarin dyan po naman sa bahagi ng South Korea. At ang ka-Bentley Balye Senior. Ayan. Ano pa? Mukhang, oo. Dagdag muna natin ito, Jen. Ha? Oo, ano ba yan? Mukhang magtatagal pa po itong problema natin sa supply ng langis, ng ganun crudo. ba? Oo. Kasi bukod sa patuloy ang, hindi pa naman kasi natatapos, itong segalot ng magkakabilang panig, ang punteriya na kasi ngayon, Jen, Oo. ay yung mga, kung hindi man refinery, yung mismong planta Oo. ng mga langis ang nadadamage sa bombahan eh. At kaya pinakita natin, pati oil tanker, di ba? Yung tinira. Oo. Binomba. Ito lang sa kagabi ko to nakita eh. Oo. Diyan sa yung maliit na daan ng tubig, Strait of Hormuz. Oo. Di ba diyan dumadaan ng mga barko may daladalang 20% down ang ekonomiya ng buong mundo. may Oo. daladalang mga crudo, mga langis. Oo. Nitong mga nakaraan, ang dami na pong mga napasabog na mga ano dyan eh. Mga barko. barko. O mga tanker. Yung kaninang lumabas, yung Bangkok ang nakalagay. Ay, Tay, tama. Isang Thai bulk carrier na bumabiyahe dyan sa Strait of Hormuz, inatake. 20 crew members, buti nilang na-rescue. Aha. Paalis na sana ito ng port ng United Arab Emirates nang ito ay atakihin. Ayun ang problema. Pagka may ganito, hindi makaalis yung mga Hindi makakabiyahe kargamento. Magkakahigpitan nga pa rin sa supply. Hindi ba? Kasi yun ata ang ginagawa ng Iran ngayon, hinaharang yung Strait of Hormuz eh. Pero sabi naman nung Trump at saka ng Netanyahu ng Israel, wag niyong wag niyong harangin. Kasi pag hinarang niyo yan, 20 times na tira pa gagawin namin sa inyo kumpara doon sa nauna. Kaya alam naman, Oh. alam mo, kung ang ginagamit ng Amerika ay ang mga missiles at bomba, Oo. ito matinding bomba ng Iran. Diba? Ang sinabi nilang, get ready for $200 a barrel. Wow. No, ganun na. Yun ang sinasabi nila. Mamahalin, Di ba? ano? Dahil gusto nyong baldahin ng Iran, ha? Babaldahin namin ang buong mundo para maramdaman nyo. Ito ang Iran. Pero Diba? fluctuating pa rin sa world market kasi di ba sinabi ng IEA, yung ano ba, IEC ba yun, na magdadagdag sila ng 200% ng kanilang production. Iba pa yata yung sa OPEC at saka iba pa yung sinabi ni President Trump. Well, tingnan natin sa mga susunod na araw kung talagang magkakatotoo na sa world market ay bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Kasi dyan sabi nga, mere speculation, pwedeng bumaba, pwedeng tumaas ang presyo na yan. Pero, again, syempre, yung, ano yung demand, Low supply and demand. No, low Yan. supply and demand. Oho. Magpapaniwala tayo sa sinasabi ng mga taong yan. Siguro, yun na lang ang paniwalaan natin. Tama. Yung law of supply and demand. Kapag kulang, tataas ang presyo. Kapag sobra, babaksak ang presyo. Oho. Ngayon, sa nangyayaring ito, Kulang. malamang magkulang. Yeah. Di ba? Ngayon, yung ginawa ng Amerika na pag-atake sa Iran, abay, dapat naman sana ay inisip rin nila yung kapakanan ng buong mundo na ano ang pangangailangan natin bago nila ginawa yan. Oho. Di ba? Dahil para makuha nila suporta ng Pilipinas, syempre, kailangan naman hindi tayo gutom. Sa nangyayaring mukhang magugutom tayo. Oho. Kaya nga ito nga sabi natin sa mga politiko at leader natin, sana pagtunan ng pansin itong problema itong kinakaharap natin kaysa sila ay mag-away-away muna. Yes. Huwag muna kayo mag-away-away, please Yes. lang. Unahin natin ang taong bayan. Oho. Dahil ang taong bayan na nagluklok sa inyo riyan, unahin yung taong bayan bago ang sarili nyo. Yeah. Kaya pala mayroon din daw panawagan ng Senado ngayon na bumuo daw po ng National Contingency Plan sa loob ng 15 araw, Nelson, Kuya Benny? Yes. Na pakinggan nyo ba at narinig nyo ba yung sinabi na yan? Hindi pa. Saan ba yon? Ito, nasa pahina 8. Basa.
Teka lang. Nahanap ko eh. Tama ba ito? Oho. Ombudsman. Hindi itong ombudsman. Nasaan na ba yun? Nawala. Buffering. Ayan yung sinabi ni Senador Alan Cayetano. Ito nga. Oo. Ano ba sabi ni Senator Alan? Naghain pala siya ng ano ba ito? Gusto mo pakinggan na lang natin para hindi ka na mahirapan. O sige nga. Oo. Senador Alan Cayetano ba nagsabi? Sige nga. Senador Alan, pakinggan natin. Upon consultation with the Senate President and the Majority Leader, sa page 3 po, we put 15 days, giving the national government leadership 15 days for a comprehensive national contingency plan. So on one hand, Mr. President, we did not put 60, 90 days kasi baka tapos na yung crisis o malalim na yung crisis or huling-huli na tayo if it takes that long. On the other hand, Mr. President, I do understand that it is easier to put certain contingencies quickly into action, but to put up one document where it's all together, publishable, understandable, something that can be communicated is necessary, but it isn't that easy. So in consultation with the Majority Leader, Mr. President, we'll amend with the permission of the body, we'll amend instead of submit within 15 days on line 25, submit as soon as possible. We suggested that, Mr. President, also through coordination with Senator Kiko Pangilinan. He also asked that maybe instead of putting a fixed number, kung kailan kaya, whenever possible, as soon as possible, Mr. President. So there being no objection to the motion of the good Merit Floor it's in Leader. the form of a motion, Yes, Mr. President, we move to approve his subject to style. subject to style. His An objection? Hearing none, motion is approved, subject to style. thank you. There being And no- Mr. President, this is not without prejudice to the Executive Department coming out with memorandum circulars or directives case by case in certain, whether it's agriculture, whether it's transportation. But the intent of this is to have a comprehensive plan. Thank you, Mr. President. I think that's the only Yep, amendment. that's it, so Mr. far. President. There be no other members wish to So ano ibig sabihin? Ang executive department magre-report sa Senado kung ano ang kanilang magiging executive plan, ganun ba yun? Okay, ganito ang paglatag dyan. Oho. Ikumpara natin yung nangyaring COVID-19 pandemic. Oo nga, yan, yung sa sitwasyon pinakamabuting ngayon. halimbawa. Parehong crisis yan eh. Oo. Di ba? But again, merong mga batas na hindi angkop doon sa present situation. Oho. Kung kaya't kailangan talaga ang lehislatura at saka yung ehekutibo ay magkaroon ng koordinasyon para anumang batas ang kailangan maipasa ng mabilisan Oo. ay magawa para hindi naman magkaroon ng tinatawag nating violation of the law ang mga mag-i-implement nito. Ganun Dahil pala. nga crisis na itong situation na ito. Oho. Well, as of today, wala pa, hindi pa natin ganun talaga nararamdaman. Ang unang naramdaman pa lang natin is yung pagtaas ng krudo, pero yung sunod-sunod pang mangyayari, Pagtaas ng bilihin, yes, yung etc. pagtaas etc. ng bilihin, tsaka yung epekto sa maliit nating mga mamamayan, yun yung mga krisis pang mangyayari. And of course, itong mga nangyayari sa OFW nating mga uuwi, Oo. isa ring krisis ito. And of course, yung ating mga kababayan pa na nagtatrabaho sa gobyerno na nandyan sa ibang bansa, isa ring krisis yan. Kaya pala nung panahon ng COVID, di ba? Lahat ng hotel dito sa Pilipinas na malapit sa airport, oy, paggamit yun na libre mo na yan, Yes, ha? yung mga ganyan, Gobyerno. bawal yan. Oo, Kung oo. tutuusin, no? Kung Oo. pagbabasihan mo, yung ordinaryo, yung regular na batas natin, abay, bawal yun dahil yun po'y pribado. Oo. Paano mong pakikialaman yun, hanap buhay nila yon. Oo. But again, with the special law, with the special orders coming from the government, nai-implement ng maayos yan para Ayun. makapagligtas ng buhay ng tao. So ito yung gustong gawin ng Senado. Well, basically, yun ang nakikita natin. Oho. So within 15 days ay magsumite ang national government ng kanilang Contingency plan, kung ano magiging hakbang nila kung lalo pang lumala ang sitwasyon Yes, sa gitnang silangan. Kung lalo pang lumala sitwasyon, well, eto ilalagay natin sa layman's term. Kung wala nang maulam yung ating mga kababayan, may nakahanda ba tayong sardinas para sa kanilang
hapagkainan. Yun yung mga contingency plan na pag-uusapan. Nung panahon ng COVID, di ba, may rasyon ng itlog, may noodles, Yes. di ba? Mga iba't ibang lugar, ano? Yeah. Oo nga, no? May mga mayor dati na, ako na bibili ng manok na yan, ha? Yung ano, Yes. magpakatay ka yan. Tapos ipamamahagi na sa kanilang mga Ang constituent. iiwasan sa sitwasyong ito is yung magturuan pa pagkarating nung kagipitan na. Ayun. Oo. Kung kaya't, yun, tama yun, yung whole of government approach. Ayun. Yeah. So yun pala yun, ang kaya pala may hinihinging contingency plan ang Senado. Yes. Oho. Mailatag. Mailatag naman sana na maayos. Yun na nga. At sana'y walang umabuso. Pero binanggit mo kay Nelson, di ba? Nagkaroon na ng ang panawagan na ng Pangulo. Tag doon, yung urgent bill. Emergency power. Emergency power na yung pagkaloob sa kanya. Ito namang hinihingi ng Senado. Patingin nga ng plano nyo. Anong gagawin natin? Ayun. Well, Patingin ng matama plano. lang. Dahil check and balance yan. Kasi nung nakaraan, ang pinatawag nila, yung sa Committee on Foreign Relations ata yun. Na hindi, sino ba yun? Tama, chair ay si Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo, at doon ay nabanggit nga at naging guest doon sila, DMW, DFA at iba pa. Yun naman. So ito naman, buong gobyerno na. At baka may dagdag naman ng Senado kung ano ang kanilang pwedeng idagdag sa bahagi ng may legislatura. tutulong nila sa larangan ng paggawa ng batas. Dapat lang mapadali yan siguro, no? Sa lalong madaling panahon. So, ibig sabihin, national government, dapat pala local government, meron din ganyan. Oo. Diba? Automatic yun. Dahil ang gagawin dyan, kailangan ang kumpas lang talaga galing sa taas hanggang ibaba. Ayun. Para yung implementasyon, hindi na yung magmi-meeting kayo ngayon. Next week, magmi-meeting kayo uli. Next week, meeting uli. Abay, gutom na yung taong bayan. So, ibababa nila sa local Yes, government. ibaba na kaagad. Para isa na lang ang approach na gagawin. Dapat siguro high-tech na ang teknolohiya ng mga local government, no, Son? Tama. Pwede ba silang sa'yo, PM? Gusto namin Kailangan. gawin high-tech. Kailangan high-tech na. PM is the key kay Nelson Nuhu yan. Baka kailangan nyo ng konti. Kasi kaya ko nakita, ito. Sabi po ni Speaker Bogie D, sa kanyang pagsasalita, meron palang General Assembly, ang League of Municipalities of the Philippines, at doon naging panauhin nila si Speaker. At ang sabi, gamitin nyo yung makabagong teknolohiya at mga digital na kagamitan upang mapabuti po ang pagbibigay ng serbisyo publiko at mapalakas ang komunidad sa harap po ng bagong hamon ng mundo. Ito na nga, yung problema natin ngayon, ha? Sa kanila pong General Assembly ng League of Municipalities, binabanggit po ni Speaker na ang mga lokal na opisyal ay dapat pong suportahan yung tinutulak ng administrasyon na digital governance, pare ko. Sa ilalim daw po ng layunin ng bagong Pilipinas. At nakapaloob din daw po yung sa egov.ph application. Di ba yung egov yung pag-travel, kung ano-ano mga benepisyo. Meron na rin pala dito, no? Bilang isang mahalagang halimbawa daw po kung paano binabago ng digitalization ang pagkuha ng serbisyo ng gobyerno. At ang mga lokal na pamahalaan niya nakikipag-ugnayan ng mas mabuti sa Department of Information Communications Technology upang mapalawak ang mga digital na serbisyo sa antas ng munisipyo. So dapat munisipyo pa lamang high-tech na. Parang Quezon City, di ba? Pagka meron ka palang kailangan ng dyan, ID, pabayaran, online, di ka na kinakailangan magpunta ng City Hall. Yun ang maganda para hindi na pila-pila tao doon. And of course, malaking tipid din yun na ang inyong mga kababayan ay hindi na kailangang bumiyahe. Hindi na bibiyahe. Oo, dahil Online Oo, online na Ayun, sana may Kaya patupad naman ito. pala At kung mapopondohan, di ba, mas malaking bagay ito kung paglalaanan nila ng pondo. Ayun. Ano pa? Ayun. Okay na tayo? Ha? Ano okay na? May mga balita na kumakalat ngayon, Jen, na di umano ay nag-resign na daw ho sa pwesto. Nako, magugulat ka kung sino ito. Sino? John Vic? Sekretary John Vic, JLG? Hindi. Nasasabi mo na. Hindi. Hindi. Ombudsman, Boyeng Rimulya? Pwede. Hindi. May nag-resign. At Di nabalita lang yan sa ano? Di umano. Ay. Binalita talaga ng mga news outlet. Ganon. Kaya lang sinasabi nila, ito ay coming from Reliable source. Yes. Ayun. Reliable source
na itinanong din sa Malacanang. Ganon. Ang sabi lang na Malacanang ay hintayin na lang natin ang official announcement bukas. Bukas pa. Hindi si Boying. Hindi si John Vic. Pagka sinabi, siyempre, sasabi, nahulaan nyo na, di ba? Ganon. Oo. Vince Dixon yan. DPWH. Babae ito. Babae. Miss Vince Dixon. Tama! Mister yun eh. Mister yun, kau naman. Babae. Babae. Medyo laging naka-green. BP Sara Duterte. BP? Nag-resign na? Hindi pa, malapit na. Ay, hindi. Teka lang, Hindi, babae. hindi. Sino ba ang mga cabinet secretary na babae? Lazaro na DFA. Hindi din naman. Daming trabaho na sino pa ba? DTI. Yung Roque. Roque. Ayun, dahil dun sa 500 pesos. Oo, nabati ko siya dyan eh. Grocery. Secretary Harry Roque. Yun. Hindi babae yun eh. Lalaki yun eh. Lalaki. So hindi... Sino pang babae? Nagsisimula Sa letrang. sa letrang. Yung department niya, nagsisimula sa letter D. Lahat yan, department. Babae. Hindi, no. Hindi. Yung susunod naman na word, nag-umpisa sa letrang O. Yan. Department of. Yan. Di ba? Okay. And then, lagi nababalita dyan yung DOT. R. Hindi. R, lalaki si Banoy Lopez yun eh. Hindi pala yun. Okay. Secretary Prasco. Ayun. Siya ba? Ayon po dito Kasi sa dati mga nabalita na yan eh. umiikot na ito, nakalagay, just in. Kapapas lang. Si Justin yan, Justin. A source confirms that Blanc resigned and already sent farewell messages. Ayun. So nagsabi siya ng farewell messages. Tingnan nga natin kung... Kasi nabalita nga yan, ang ipapalit daw yung yung opisyalis ng PAL. Yung presidente ng PAL, si Stanley Nang. Ayun, pwede. Yun ang nagpaganda ng operasyon ng PAL eh. Ganun ba? Oo, kaya gumanda ang operasyon ng PAL dahil may ano yan eh, kumbaga may kamaong bakal din pagka talagang nagpalakad sa Pero magaling. Baka naman sa transportation, nakita mo yung Jimmy Bautista dati nung naupo sa Department of Transportation, magaling sa eroplano. Pero nung napunta ng DOTR, umupo lang ng umupo sa opisina. Ito iba to. Iba to nga. Mas Iba bata to. ba? Sino Iba pangalan? Bata pa to. Ano pangalan? Stanley Nang. Stanley Nang. Kilala ko yan. Pero may iba ring nagpapalutang ng iba pang pangalan. Sino naman yan? Ang trade diplomat daw na si Dita Angara matay. Dita Angara. Ang gara na, matay pa. Serving as the Philippines Commercial Consular and Special Trade Representative in Tokyo. Ganon. Is set to replace Cristina Prasco. Hindi, pero ako nakabet ako dyan kay Nang. Mas magaling yung Nang. Di ba? Ano pa? Stanley? Nang? Stanley Nang. Kaibigan Si ko yan. Kapitan, kung tawagin. Kapitan! Kaibigan ko, mga kagawad niya, kilala ko eh. Yung kagawad. Barangay captain naman yung sinasabi ko. Iba naman yan. Kapitan ng eroplano yan. Si ba? Stanley Nang. Malalaman natin bukas. Kung totoo. Kasi hulaan natin na hulaan. Hindi naman totoo. Hindi, pero at least, nasasabi natin sa tao ito para sila rin mismo, baka naman makapagbigay ng pahayag dyan sa online natin na kung sino-sino yung nakikita nilang karapat-dapat din kung sakaling totoo ito. Hindi, pero kung totoo, yung Stanley Nang, doon ako, magaling. Kaibigan ko yan, gigumpare ko yan eh. Ganun. Oo. So, ibig Pare sabihin, Stanley! malapit ka rin kay Lucio. Close kami niyan. Margalyo, Culuso dating pulis. Margalyo, yes. Oo, yun. Sana, tingnan natin. Pero, kasi sabi nung isang linggo naman, isang araw lang na son, sabi ng Pangulong Bongbong mismo, hindi niya papalitan si si Secretary Prasco eh. Baka iba yung nagpalit. Pero hindi, yung tao na rin mismo, kung sakaling nag-resign, sariling desisyon niya yun. Ayun. Kaya siya nag-resign. Pero again, alam naman natin na nangyari dyan sa DOT. Ikaw gaman naman hawak mo yung Department of Tourism. Ang kadil mo rito, ang tao sa buong mundo. Tapos di ka ba naman bigyan ng pondong maayos? Abay, paano ka nga naman gagalaw? Sa kasaysayan ata, ngayon na magkaroon ng pinakamababang pondo ang DOT. Oo, Paligid ko, tourism. totoo Oo. nag-resign eh. Oo. Kasi nag-lock ng profile.
Ganon. Kanina, bukas pa to eh. Oo. Naglakban. Tsaka meron pa isa. Ako, isang magaling din sana na maging tourism secretary natin, yung mga beauty title-list. Di ba yung halimbawa, Miss Philippines, Miss ganito, basta ganyan. Baka, malay mo, may nagustuhan ng Pangulo ilagay dyan. Kasi, kumbaga sila, mukha pa lang, turismo na eh. Ano yan? Okay Diba? ako dyan. Halimbawa, Emma Tiglao. Emma Tiglao tayo. Emma Tiglao. Oh, yes, Emma Tiglao. Gawin natin nga Department of Tourism Secretary, Emma Tiglao. Hindi pa nagsasalita yun, turismo na eh. Turismo na. Di ba? Hindi na kailangan ilagay sa magazine. Hindi na. Dahil ang dinig ko dyan sa Department of Tourism, yung isa pang naging kontrobersiya na hindi naman kontrobersya, no? Pero yung napunta sa magazine yata, yung mukha ng, sa halip ng ilagay, yung mga Magagandang tourist lugar. spots dito sa Pilipinas, yung mukha ng ating secretary ang nandyan, no? Ayun. Well, Nasa likod naman daw niya yung magagandang tanawin. yun naman. Di ba? Naka-front page nga lang Pero maganda rin naman siya, Ay, kaya oo okay naman, lang, oo di ba? naman. Tourism din eh. Miss Tourism na rin yung mukha niya pag nakita mo talagang yung kanyang kagandahan. Yan. Ano ha? Wag na natin sasobran yung usapan. Kumusta nga pala kay Congressman Bong Suntay? Yan. Baka mapahamak pa marami sa ganyan. Tsaka kay Attorney Topacio. Yan. Kumustahin din natin. Sabi ho ng ating follower, Okay. good afternoon po Kuya Jen, naglalambing lang po sana. Pakibati naman po ng happy wedding anniversary ang ka Danilo Ballesteros at Gloria Ballesteros po ng Bunuan, Lingayen, Pangasinan. Ayun, happy anniversary po. Binabati kayo ng Kuya Junel Pahalya. Ayan, happy anniversary po sa inyo. Ayan. So, sino pa? Bago tayo mag-break. Sabi naman ng Kuya Joji Manalansan, binabati po natin ang lahat ng ating mga kabarangay dyan po sa lokal ng Gumaka, distrito ng Quezon East. Sapagkat baka bagong renovate pa lang kanilang gusaling sambahan. Congratulations po sa inyong lahat dyan. At magkita-kita daw po kayo sa Sabado, March 14, sa mga taga-riyan po sa lokal ng Gumaka. Yan. Matapos kang bumati, balik tayo sa flood control. Sila Senator Panfilo Lacson, Senator Bam Aquino, Risa Ontiveros, and Francis Pangilinan ay pumirma na doon sa partial flood control probe report. Ayun. Partial, partial. Ito yung sinasabi ng Senador Ping, dapat pirmahan na rin ng Senador Marcoleta. Oo, at may kailangan pa ng 5 na pipirma. At isa pang balita, tapos na rin daw yung investigasyon ng ICI. Ay, wala nang mag-iimbestiga eh. Si retired Justice Andres na lang ata natitira. Oo. At tapos na raw. Lahat na ata ng dokumento nilipat na sa ombudsman eh. Kinasuhan na raw sa ombudsman yung mga involved sa flood control. Hanggang doon na lang. Skandal. Di ba? Ngayon, ang tanong natin is, ano na mangyayari? Nakasuhan ba yung mga dapat kasuhan o hindi? Yun ang tanong. Di ba? Ay, naku. Abangan natin. Ay, pero kayo na, bago lang tayo mag-break, di ba nilatag ko yung mga programa ng gobyerno na inilusad para po dito sa epekto ng gera sa gitnang silangan, yung tension dyan. Una po, yung pamamahagi ng 5,000, mangingisda, tricycle driver, di ba, jeepney driver, tapos meron pong fuel subsidy, may pondo po yung DSWD, tapos pati yung 20 pesos kada kilong bigas, meron din daw po dun sa programa na makontrol ang inflation, meron din po programa para sa transportasyon, pagpapalawak daw po ng libreng sakay. Ang atin hong Vox Populi, bago tayo mag-break, na Son Kuya Benny, ito po ang tanong eh, ramdam nyo ba, mga kababayan, ramdam nyo ba ang aksyon ng gobyerno sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan? Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, ramdam na ramdam po namin ang aksyon ng gobyerno. Kampante nga kami, relax na relax po kami. Opo, ramdam po namin. Letter A. Kung ang sagot nyo naman ay parang wala kaming maramdaman na. Yan. Hindi po namin ramdam ang aksyon nila. Ang paraan po ng pagsagot ng ating Vox Populi ay ganito. I-scan nyo po yung QR code
nakikita nyo po sa inyong TV screen, yan, itapat nyo po ang camera ng inyong mga cellphone. At pwede na po kayong mag-type ng inyong komento. Pagkatapos po mag-type, pindutin po yung submit button at automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Huwag pong kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Live din po kami napapanood sa pamamagitan po ng ating mga social media pages, Net25 News and Information Channel, YouTube at Facebook. O paano? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan! Ay, Kuya Benny, balik tayo sa Saganang Mamamayan. Pero bago natin ituloy ang ating talakayan, eto muna tayo, ha? Malinis na tubig, sapat na pagkain at serbisyong pangkalusugan. Ito po mga pangunahing pangailangan na nananatiling hamon para sa maraming pamilya sa iba't ibang panig ng mundo. At sa pamagitan ng programang Lingap sa Mamamayan ng Iglesia ni Cristo, bukod sa hatid na tulong at pangangailangan, pag-asa rin po ang idinulot ng ganitong pagkalinga dyan po sa mga taga-Afrika. Narito po ang report. Water, shelter, health, and food. These are the most basic needs of every human being. Yet in some areas of Africa, these basic needs remain out of reach. In Africa, an estimated over 380 million people do not have access to basic drinking water. Tirakhalagulira robetsejwa timakarunga madzi apaseli paja koma timakhalagulirira mwa madzi aja amatibwereka mimba. This doesn't look too good. Madzi arakhakulira rivura kumene timakarungako nde rimathugwitsa ntchito amenewa rimatsukira mbale kumwa usamba. And this looks like it doesn't really run anywhere. It's just stagnant. You can see the haziness of the water, the clouding as if there's something inside of it. Oh, so you just put it in there? Food security remains a daily struggle for millions in Africa. About 1 in 5 people in Africa, roughly 278 million individuals, are facing chronic hunger because of poverty and lack of livelihood. Sanzwe mba kure y'ishuri hari aho mbura agatike kanshikanira ku ishuri kubera ngenda urugendo rurerure. Nanje nkibwira ko ntegerezwa kwiga nkigana umwete naho bigoye kubera ko igihe kimwe nditeze ko nzohindura ubu buzima. Ikibazo yagize nuko bigeze kumugonga, ikibazo yagize nuko imbwa zigeze kumurya kandi bigatuma amara igihe kirekire mu bitaro. Narababara cyane, narumva ndi stressed cyane ukuntu. Healthcare is essential for survival, yet millions of people in Africa remain without even the most basic medical services. In Africa, there are approximately 0.2 physicians per 1,000 people, compared to a global average of about 1.6 per 1,000. That's so special about this community. Like people living with disabilities, they live around here. Naganap po kami ng talaan ng mga ospital na kung saan kaya po nilang i-provide ang services na kailangan ng mga taong naninirahan po sa lugar na ito. When we are invited for this very activity, we are so happy and glad that you're helping us to extend our hand to help the community, vulnerable communities who may not be able to access such services in other centers or easily.
this expensive medicine. And in most of our government hospitals, like health centers, we cannot find this kind of medicine, right? But the church bought it, so we really appreciate for that. So I'm very, very thankful, and I'm grateful for that. On behalf of the Iglesia Ni Cristo Church of Christ, we are deeply honored to wholeheartedly present and give these kuko byampaye ibyizigiro ko mfise abanyitayeho. Today, we inaugurate the borehole or deep well pump here in Chapongo Village. ababa ndekuninizidzanta ngwanikanzoti lirakwana tsiku lobwera kutchalichi ningota ngwanikanzo obwera kutchalichi chifukwa za maganizo nikasiya nizikapeza thandizo loti ana apite In communities like Chapongo and beyond, help has arrived. I don't know how we can express our happiness to you, but we are so grateful. Care packages have reached families across different regions, easing daily burdens. It's overwhelming. I don't know even what to say. Through the FYM Foundation, eco-farming projects provide a sustainable source of food and livelihood. I support my child. Now he's finished school, he's finished university. Now he's teacher for Lady Brand. And beyond material aid is a greater purpose. The Church of Christ has continuously built houses of worship in Africa as a testament to its calling to proclaim and expound the words of God across the world, because this is the greatest form of help it can offer to others. That deep love and concern coming from Brother Eduardo Manalo, it's so huge, even though he's across the world. And it's great to know that in the Church of Christ, no matter in the world, there are people who are struggling, that there are people who are in need. There will always be a reason to give that concern for them. The church will always care for them. There's always someone who's out there caring for someone. Ayan, nakaka-inspire na balita naman yan, Kuya Benny, ano? Yung mga kababayan natin, yung kapwa natin, mga kapwa-tao natin dyan sa Africa, natulungan, lalong-lalo na yung tubig. Napakahirap ng tubig doon. Totoo yan. Oo, at katumbas ng buhay yan eh. Kaya congratulations sa mga programang ganito dyan sa Africa. At balik naman tayo dito sa Pilipinas. Alam mo ba, Kuya Benny, kanina humarap na po sa NBI ang 16 sa 18 mga dating sundalo. Ibig sabihin, kulang ng 2. At sinamahan po sila ni Attorney Levito Baligod. Sila po kasi ay sinumpinan ng NBI
Okay. At doon nga po ay sumailalim sa mga ilang pagtatanong. Siguro ay ang gusto rin kasi ay magkaroon sila ng kanya-kanyang affidavit. Hindi magkakasamang affidavit o joint affidavit, kundi bawat isa merong isang Siguro mapakinggan natin ang pahayag kanina ni Attorney Baligo tungkol sa kanilang naging pagharap sa NBI. Attorney. Yes, we don't have anything to profit from accusing people in high position ng kasinungalingan. No? Isipin mo, ordinaryo lang itong mga sundalo na mamamayan, and they are accusing people in the highest places of government. Mahirap yun, di ba? Sir, pero wala namang iso na nabayaran daw itong mga extra sir. Ako po, yung nagsasabi sa inyo na nabayaran, sila ang tanungin nyo. Sir, may death threat sila, sir? Normal yan. Sir, haharap sir. Sir, kumpleto kayo? Kasama mo na yung 18? Kasama mo na sila, sir. Kumpleto yan, 18. Kumpleto na kayo, sir. Ang naging pagharap ng mga dating sundalo sa NBI at sabi nila ay naging maganda naman daw ang trato sa kanila ng NBI kanina. Hindi yung antimano makikita mo sa halip na sila yung testigo magiging suspect. Knowing the NBI director Attorney Matibag, ito si Melvin Matibag, he can be impartial on this matter. No? Dahil talaga nga na mga kailangan lang naman madinig lang madinig at malaman kung totoo yung sinasabi nila. Tapos ipasa na natin sa tamang ahensya yun talagang magpapatuloy ng investigasyong ito. Tama. Diba? And of course, ang makikinabang naman nito, hindi yung mga tao sa gobyerno. At lalong-lalong hindi yung mga testigong yan. Ang makikinabang is yung taong bayan. Malalaman natin kung ano talagang nangyari. Yes, oo. At ayon naman sa Ombudsman, sa statement ni Assistant Ombudsman Miko Calabano, ang sabi niya, the Office of the Ombudsman has done two things in relation to this case. First, we have deputized the NBI to verify the identities and background of the affiants, especially since there have been conflicting reports on who they are and where they used to serve. Second, the office has sent a letter request to Attorney Baligod to produce 18 separate affidavits lining out the narration of facts from the perspective of each person so as to produce a more accurate and credible narration of facts. As the Ombudsman has mentioned, a joint narration of facts loses credibility. Ayan naman sinabi natin kanina. Kailangan naman talaga yan. Dahil may kasabihan tayo, if you come to court, you should come with clean hands. Kailangan malinis na talagang totoo at pawang katotohanan ang inyong sasabihin. Ayan. Hinintay natin kung anong magiging resulta niyan. Sana nga po ay hindi outright binabaliwala. No? Hindi katulad ng unang nangyari. Baliwala kagad Baliwala. Tapos ang iniimbisigahan, yung testigo. At saka yung abogadong notaryo. Yung nagnotaryo. Di ba? Bago tayo lumipat ng paksa, babatiin ko muna ito, nagpapabati ang administrator ng Barangay Pinugay. May mga administrator para sa barangay. Si, anong pangalan nito? Marcos Seclot. Yun. Kuya Marcos, pag pumunta kami dyan, alam mo nang gagawin mo. At ang ating Kuya Eljan Rivero, na ngayon ay busy-busy, nagko-compose ng ating awitin. Siyempre, ang ating remate bowlers na si Jeff Segovia. Yan, nanonood din sa atin. Yan, di ba?
Parami nanonood sa atin. Naman. Oo. Ngayon, Kuya Benny, bago tayo maubusan ng oras, ay gusto kong isang guni sa iyo ang isang kaso dahil bilang opisyal ng National Press Club, concerned mo ito Concern natin lahat ng mga mamamahayag. Kasi ang isang batikang radio reporter na nagangalang Misael Boy Gonzales, ay bigla na lang pong inaresto habang siya ay palabas ng DOJ pa naman. Yeah, DOJ. Habang siya ay nagko-cover doon, ay bigla siyang dinampot. Dahil sa isang warrant of arrest, kaugnay ng isang balita na kanyang inireport. At doon sa pagkaka-report niya, hindi nagustuhan nung nakarinig sa report, nakakita, kinasuhan siya ngayon. Ano bang wala bang nalalabag ang mga pulis kapag habang nasa duty ang isang reporter, doon mo siya arestuhin, pwede mo namang ipagpaliban o abangan mo kung sa oras na hindi siya nagtatrabaho kasi gumaganap siya ng trabaho bilang mamamahayag hindi ba? Yeah. Bigyan natin ng benefit of the doubt. Yeah. Kuya Benny. Okay. Sa side ng ating pong pagiging mamamahayag, maling-mali po na arestuhin ang isang mamamahayag dahil sa kanyang trabaho. No po? Well, babiolate na batas minsan ang ating pong mga kapatid sa pamamahayag, pero if it involves yung kanyang responsibilidad or yung kanyang trabaho, abay makikita na talagang may kulay ng harassment. Kapag ito'y pinaaresto mo dahil sa kanyang pahayag, no? Well, ang sinasabi nga roon sa nangyari dito kay kapatid na Boy Gonzales, yung Data Privacy Act daw ang na-violate nito, na kung saan yung address daw nung complainant naihayag din, no? Naisa publiko. Yes. So, dito naman, sa kabilang panig, ang masasabi natin, siguro marapat lamang na buhayin natin muli yung MOA between the government. Dati kasi may MOA. Ang National Press Club, ang Department of National Defense, ang DILG, at ang local government at ang National Press Club. So, ang MOA ito ay nagsasabi na para maiwasan ang harassment, kapag may warrant ang isang mamahayag, lalo na kung ito'y napapaloob sa kanyang tungkulin bilang mamahayag, i-coordinate, no, sa National Press Club, na kung saan hanggang maaari ay ang National Press Club pa ang magsusuko doon sa mamamahayag para makapagpiyansa. Ayun. And for him to fight it out in court. Sa korte na lang sila mag-uusap, no? But ang nangyari is inaresto sa oras ng trabaho. Ayun nga. Di ba? So, parang may element pa ng panghihiya. Yeah, panghihiya at ang panghaharas, no? So, yun yung iniiwasan natin. Well, both parties have their own reason. Both parties merong tinatawag na karapatan sa legal na paraan, no? But if there is harassment, well, I don't think na maganda ito para sa imahe ng complainant dahil isang politiko ito, si Councilor Jun Ibay, no, na dating Pulis Maynila. And of course, ito namang si Boy Gonzales, isang veteranong reporter na ng DZRH. Kilala no? rin lahat. Oo, so basically ang dalawa ay parehong veterano Pero ang pagkukulang dito nakikita natin na huwag nating gamitin yung batas para makaganti ng hihigit pa sa isinasaad ng batas. Tama. Okay? At huwag din nating gamitin ng batas naman bilang mamamahayag para higitan naman yung atin na mga yung binigay na pribilehyo. Di ba? Binigyan lang tayo. You know, being a media man or a journalist is only a privilege. Somebody somehow can take it away from you pag nawala yung kredibilidad mo. Alam mo, napakahirap doon nagsasalita tayo rito o nagpapahayag tayo sa taong bayan, pero wala tayong kredibilidad. So, ito pong dalawang bagay na ito ang dapat solusyonan po ng gobyerno and of course, ng pamunuan din ng National Press Club. Na matagal na rin nating problema ito dahil tayo po isa rin sa mga naging leader ng National Press Club at kasalukuyan din po tayong Vice President. Siguro, tamang panahon, no? Dahil ngayon nakikita natin na kung saan pansinin na lang natin yung Congress, no? Ang mga media hindi inimbitahan at sinasabing fake news. Di ba? Hindi inimbestigahan ngayon yan.
ginagawa ngayon, ang media, binibigay yung tamang kalayaan para sa media. Pero ang inimbitahan yung mga vlogger. At sinasabing sila ay fake news. So, it's about time also na being a media practitioner, mag-reach out na tayo dyan sa mga vloggers, na mga kapatid natin, nakasama rin natin sa paglalahad ng tamang impormasyon sa taong bayan, na maipaliwanag natin sa kanila na yung kanilang ginagawa ay tama para sa kaalaman ng taong bayan, pero mali kapag tayo ay nagsisilbi na lang mersenaryo ng mga politiko. Gayun din sa mga regular na media, sa mainstream media, kaya tayo nga minumura na minsan di ba? Ng mga vlogger at sinasabing mainstream media, ganito, ganon. It's about time for us to police our ranks para malaman ng tao na tayo'y totoo. Basta naman ang sanabihin mo, totoo lang wala kang problema. Wala kang problema. May magagalit ko minsan, pero wala kang magagawa. Yun ang totoo. Yes. Oo. At doon naman po sa mga abusado, abay, kaya naman po aksyonan yan ng National Press Club. Pwede kayong lumapit at humingi ng tulong. No? At hindi naman kukonsintihin yan ng pamunuan. May update na pala, Benny, kay Secretary Prasco. Ano na? Siya pala ay bibigyan ng bagong posisyon. Siya ay magiging presidential advisor for sustainable and resilient communities. Kung ano yon ay hindi ko po alam. At ang hahalili pansamantala ay si Yusek Berna Buensuceso bilang OIC San Tourism. Vox Populi po tayo. Ramdam nyo ba ang aksyon ng gobyerno sa epekto ng tensyon sa Middle East? B, naku po, hindi ramdam ng OFW, Roberto Gibaga, Batangas City. B, hindi namin naramdam sa kabagalan ng gobyerno na to, Amor Laksamana, Kuwait. Hindi po, wala pong malinaw na paraan kung paano nila susolusyonan ng sitwasyon. Paul Peralta ng Hong Kong. Hindi po namin maramdaman, Roger Bares ng Valenzuela City. Walang malasakit sa taong bayan, Dudut Lising ng Pampanga. Hindi namin ramdam, Marites Obusa ng Antipolo City. Ang malaking tanong po, meron po ba? Omar Magpayo, Milan, Italy. Pabaya ang gobyerno. Franklin B. ng Australia. B. Sa ngayon, wala po akong nararamdaman. Baka next year pa. Del Bahe ng Lantaw, Hong Kong. B. Hindi po ramdam. Mabagal po ang aksyon. Weng Serrano ng Jeddah, Saudi Arabia. B. Hindi po namin ramdam. Aiko Uchida, Kogishima, Japan. Wala po kaming naramdaman. Salma Erkin ng Istanbul, Turkey. Ayan. Resulta na tayo ng Vox Populi. Ramdam nyo ba aksyon ng gobyerno sa epekto ng tensyon sa Middle East? Nagsabing, oo, ramdam na ramdam namin eh. Sobra-sobra nga eh. Wala pong nagsabi, 0. At ang hindi nakaramdam, 100%, 100%. Yun. Kulang pa ng effort, no? Hindi, mararamdaman na rin. Yung naibalita natin kanina. Kaya madami yan. Kapag na-implement ng maayos yan, abay, ramdam na nila yan. Ayan. At saka yung pinapabuo pa na contingency plan within 15 days. Yes. Happy birthday muna kay Calvin Christian Abetria. Uy, happy birthday, Calvin. Ka Julie Esguerra. Ka Julie, happy birthday. Mula po sa Santa Lucia, distrito ng Pampanga East. Pagbati mula kay Lali, yun lang, nawala na. Ayan. Okay na? Napindot eh. Oo. Paano, Kuya Benny? Wala na tayo oras eh. Wala na tayo oras eh. Kay Lali Magdael ng Templo Central. Yan. O di, happy birthday din kay May Claire Lupoy ng Butuan City, Agusan del Norte. Yan. Kuya Happy Benny, birthday. thank you so much. Naway laging maging happy ang inyong birthday. Kahit na tayo punong-puno ng problema. Yan. O may pahabol pa rin. Okay na yan. Happy birthday po sa pinsan ko. Nasa Bacolod. Kuya Giner Benedict Hunyo at gayon din sa aking kaibigan na nasa Marilao, Bulacan. Kuya Efrem Marfil. Yan. Okay na? Okay na. Sige. Hanggang sa susunod po nating Balitaktakan. Sa programang Saga ng Mamamayan, paborito ng bayan. At bukas alas 5, 100%.